Kaya maglulunsad sila ng malawakang protest rally mamayang alauna po sa labas mismo ng Senado. Dambay na po ninyo. Suguri na po ninyo yung mga senador, kaya lang parang hindi na yun magkukonvene ngayon. Na dapat sana, yung unang usapan, ngayon yung pagbasa ng ating mga prosecutor, House Prosecutor, ang naka-assign ng Congress na magbasa sana ang Articles of Impeachment, si Congresswoman Gerbil Luistro ng Batangas. Kaya lang hindi na daw yun tuloy. Pinagluloko tayo ng mga senador, mga kababayan ni Digong. Hindi senador ng Pilipinas, kundi senador ni Digong. Payag kayo na ang mga senador ni Digong sumusweldo mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino. Tapos ang pinaglilingkuran po si Digong, si Sara Duterte. Hello po mga tugang ko, mga manoy, mga manay, mga kababayan saan man sa mundo. Ako po si Dante Maravillas, Bicolano broadcaster, vlogger, journalist from Albay. Sabi dito po sa latest na balita, mag-uusap-usap ngayon yung Congress matapos na ibalik sa kanila, binaktuyo mga kababayan ng mga senador, imbes na sundin yung ating konstitusyon to forthwith proceed. Ang ginawa nila mga kababayan, forthwith return to sender. Ganun na kabulok mga kababayan ng Senado natin ngayon. Ang utos ng konstitusyon napakalinaw. Forthwith proceed with the trial. Ang ginawa nila, forthwith return to sender. Forthwith remand, binalik mga kababayan sa Congress. Malinaw po na, dilatory tactics, delaying tactics mga kababayan, ang ginagawa ng mga senador ni Digong, senador ni Sara Duterte. Kaya tama yung ating mga analysis. Yung bloodbath po na sinasabi ni Sara Duterte sa impeachment trial, ang ibig pala na sabihin noon, EJK ng impeachment case. Gusto niya, DOA, patayin na yung impeachment case before pang magka-trial. Yun pala ang ibig sabihin ng bloodbath. So dito natin mga kababayan, makikita na talagang takot na takot yung mga kaalyado ng mga Duterte sa Senado na maumpisa ng trial, na nangangahulugan ito mga kababayan na talagang matindi po ang ebidensya. Mahirapan sila, tama yung mga analysis natin. Pag nasimulan ang impeachment trial, mahirapan na sila na i-acquit si Sara. Kaya dapat hindi makita ng publiko, i-cover up. Ito ang napakalinaw na cover up, attempt to cover up yung mga kasalanan na nagawa ni Sara Duterte. At yung mga nag-convene na senator judges, imbes na mag-aktong senator judges, nag-akto po ng mga defense lawyers, member ng defense panel ni Sara Duterte. Tama po yung mga sabi natin. Itong mga senator judges po, na wala pa pong, hindi pa nagsisimula ang impeachment trial pero may judgment na po sila. Nagsalita na, meaning, pinakikita na nila yung kanilang partiality. Kailangan may mag-motion po na inhibit sila mga kababayan sa pag-upo bilang mga senator judges. At tama din itong sinabing reaksyon ngayon ni Dean Jamie Gatdola. Sabi po niya, kung ang gusto lang naman pala is a certification regarding the one-year provision compliance, then just request it. Why the need to remand the case to the House? Pwede lang naman to follow yung papeles without need of delaying trial. Again, all the more, the Chief Justice should be presiding over this case. Tama po. I think, ang dapat talagang mag-preside, yung ating Chief Justice ng Supreme Court. Kasi apolitical po. Hindi natin maasahan dito si Chis Escudero kasi pinapakita na niya kung ano yung leanings niya mga kababayan. Noon pa, talaga pong may sabuatan. 18 yung bumoto para labagin yung ating konstitusyon to forthwith proceed with the trial. Ang ginawa nila, forthwith return the impeachment case, mga kababayan, to Congress. So dapat lang talaga na hindi mag-preside
si Chis Escudero, kundi yung ating Chief Justice. Tulad ng ginawa ng impeachment trial kay ERAP, ang nag-preside noon mga kababayan, si Chief Justice Hilario Davide. Para fair po mga kababayan. Yung utak ni Chis Escudero, parang tama yung sinasabi natin na apektuhan po ng pagpakapal ng ng kilay, naapektahan yung brain cells. Hindi na mag-function ng maayos, nawala yung brilliance po. Yung kapal ng kilay mga kababayan, yun ang bumara sa kanyang brain cells. Kinain yung kanyang brain cells ng kanyang makapal na kilay. Kaya yon, kahit labag sa batas, sa ating saligang batas, yun ang ginawa niya. Kita ninyo mga kababayan. Anyway, update ko muna kayo tungkol sa plano ng Congress. So sabi dito sa balita, House to discuss next moves after Senate remand of Duterte impeachment case. This is a dangerous precedent, sabi po ng mga kongresista. It was a clear breach of the duty at saka breach of public trust, sabi po ni House Impeachment Prosecutor and Iloilo Representative Lawrence Defensor. Kaya lang yung una mga kababayan na statement ni Defensor tungkol doon sa mga bias na senador, parang kinontra niya yung pag-inhibit, hindi siya pabor na ipa-inhibit itong mga bias na senador. Wala pang trial, may posisyon na sila to acquit. Siguro, Congressman Defensor, i-reconsider mo na yon at tingnan mo ang nangyari. Nagmosyon agad-agad mga kababayan si Bato de la Rosa sa Kasibongo. Pero sabi ng mga nasa minority, outnumbered niya kami pero never outvote. Ayan po yung boto mga kababayan. Yes. Ibalik daw sa Kongreso si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano, si Joel Villanueva, si Mig Subiri, yung mag-inang Bilyar, si Pia Cayetano, si Lito Lapid, kita ninyo, mga alyansa sila. Kaya di ko yan binoto, mga kababayan. Ang nagmosyon na si Bato de la Rosa, given na po yan. Si Bongo, si Robin Padilla, o ito si Bong Revilla, alyansa rin. Bote na lang, natalo. Hindi ko rin binoto yan. Si JB Ercito, si Rafi Tulfo, si Jingo Estrada, ito alam na natin. Si Amy Marcos, sumama pa si Loren Ligarda. O itong si Tol Tolentino, di natin binoto, natalo din, alam na natin na talagang Duterte yan. Pero sumama pa si Loren. You see, mga kababayan. Ito lang, mga kababayan, yung nanindigan para sa tama. Mabuhay itong Magic 5, Magnificent 5, si Risa Ontiveros, si Coco Pimentel, si Grace po, si Nancy Binay, tapos si Win Gatchalian. 5 na lang po ang natirang matitino sa ating Senado. Kaya pwede na ninyong lusubin mamaya. Magrarally daw yung akbayan at iba pang mga civic organization. Mamayang alauna ng hapon. Isulong na rin ninyo ang pag-aboli sa Senado. 5 na lang yung matitino. Yung 18 sa ating mga senador, nilamokos na po yung ating saligang batas. Binaboy na yung ating saligang batas. Kaya tama lang, isulong ang pag-aboli sa Senado. Kasi sabi ko sa inyo, infected na po ng mga kulto. Yan mismo yung sabi ni Laila de Lima. Tama, sabi ni Laila de Lima, harap-harapan na tayong niloloko. Sila ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Walang due process, walang iya. Ano ito? Korte o kulto? Nag-take out sila, mga kababayan, para mag-constitute bilang mga senator judge ng impeachment court. Yun pala, magpa-function sila, hindi man senator judge, kundi defense lawyers. Member ng defense panel ni Sara Duterte. Yung trabaho, mga kababayan, ng dapat abogado ni Sara Duterte, yun ang ginampanan ng mga senador na to. Only in the Philippines. Kaya sabi po ni Laila de Lima, there is no rule that allows the move and compared the Senate's conduct
to that of a cult, questioning the lack of due process. She described the decision as a stain on the Senate and on the very idea of accountability, while thanking 5 senators who opposed it. Hindi pa niya ito tapos. The fight for truth continues outside your halls, beyond your rules, and with the people who still believe that justice must prevail. Kaya maglulunsad sila ng malawakang protest rally mamayang alauna po sa labas mismo ng Senado. Dambay na po ninyo. Suguri na po ninyo yung mga senador, kaya lang parang hindi na yun magko-convene ngayon. Na dapat sana, yung unang usapan, ngayon yung pagbasa ng ating mga prosecutor, House Prosecutor, ang naka-assign ng Congress na magbasa sana ang Articles of Impeachment, si Congresswoman Gerbil Luistro ng Batangas. Kaya lang hindi na daw yun tuloy. Pinagluloko tayo ng mga senador, mga kababayan ni Digong. Hindi senador ng Pilipinas, kundi senador ni Digong. Payag kayo na ang mga senador ni Digong sumusweldo mula sa taxes ng ating mga mamamayang Pilipino. Tapos ang pinaglilingkuran po si Digong, si Sara Duterte. So ito yung post, mga kababayan, ni Laila de Lima. Yan Hindi katulad ng Senado, hindi tayo magpapatumpik-tumpik. Hindi natin ayang mabaon sa kalukuhan ng katotohanan. Sama-sama nating kalampagin ng Senado ngayong araw, June 11, Senate Gate, Pasay City, alauna ng hapon. Tuloy ang laban sa labas ng Senado kasama ang mga naninindigan na ang katotohanan at pananagutan ang dapat na manaig. So yan po ang schedule na indignation rally ngayong Miyerkules. Ito po yung statement ni Laila de Lima. Pakinggan po natin. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, without care for either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan. Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing it? Ni hindi dininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment. Ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Matindi po yung ginawa ng mga senador. Sila na mismo ang nag-aktong defense lawyer po ni Sara Duterte. Kaya sabi ni Laila de Lima, ano niya ito? Korte o kulto? You see? Kaya sabi po ni House Prosecutor Congressman Lawrence Defensor, to remand is not an option, anya. It is either acquit or convict after trial. Malinaw
na pagsagasa ito sa ating konstitusyon at sa ating demokrasya. Sabi naman ni ACT Party List Representative Franz Castro, ito ay unconstitutional. Walang mga ganong procedure. Kapag na-verify na tanggap na ng Senado, yung articles of impeachment, ang kailangan na lang nila gawin ay i-trial na. Hindi yung parang tatanungin pa kami, ibabalik sa amin pa. Wala na sa amin yung jurisdiction. Kaya talagang nakakabaliw, nakakatawa ito na ginawa ng mga senador. Talagang hanggang dinidribble nila at talagang hanggang madelay nila ang impeachment trial, ginagawang lahat. Tama po kasi si dating Senador Trillanes, napakalakas ng ebidensya laban kay Sara Duterte. At sa impeachment trial, pabubuksan yung mga bank accounts ni Sara na may joint account pa siya kay Digong. Doon bubulwak ang milyon-milyon, if not billions of deposits, mga kababayan. Mahuhubaran niya ang mga Duterte. Yan ang kinatatakot ng mga senador ni Digong. Na once na i-present, mga kababayan, yung mga ebidensyang napakalalakas, mahirap silang magdesisyon to acquit Sara Duterte. Mapupuwersa sila na magdesisyon base sa ebidensya to convict Sara Duterte. Yan ang iniiwasan ng mga senador. Kaya nagsasabuatan sila ngayon kahit labag na sa batas, sa ating saligang batas, kailangang maibasura, madismiss ang impeachment case without the benefit of trial. Kaya mabuhay itong nanindigan nating mga senador. O ito yung statement ni Win Gatchalian. My duty as a senator is to serve and protect the Constitution, not to serve the politician. Yan ang dapat po, mga kababayan. Pero yung mga senador ni Digong talagang, sabi nga ni Robin Padilla, sunugin mo man niya ako, mangangamoy akong Rodrigo Roa Duterte. So they are there to serve Digong and to defend Sara Duterte, not the interest of the Filipino people. Sabi ng nakipaglaban, mga kababayan, talaga ng todo na si Coco Pimentel, na kahit siya po outgoing senator na. Ako ay nalulungkot, pero may saving grace na lang siguro tayo na may pinadala rin na summons at sasagot pa rin ang impeached officer within 10 days from tomorrow. So ito, mga kababayan, ang ating mga magigiting na senador nanindigan para sa tama. Ngayon, ang columnist, mga kababayan, and professor na si Antonio Contreras, may analysis siya. Magandang i-share ko po ito sa inyo. Sabi sa kanyang post, mga kababayan, actually, Escudero and Cayetano may just have entrapped and played the pro-Duterte senators, all of whom are not lawyers. After all, what did the pro-Duterte senators get? They did not get a dismissal. Worse, the approved motion even affirmed that the case will actually cross over to the 20th Congress. Now, all the House has to do is to affirm that the one-year rule barring a second impeachment was not violated, which in fact, it did not, since the first 3 impeachment complaints, while filed, were not acted upon and referred to the House Committee on Justice. May punto, mga kababayan. It could be a trap. Ang akala ni Bato, Bongo, Robin, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano, and the rest of the senators na bumoto ng yes to remand the impeachment case sa Congress, ang akala nila, mga kababayan, tapos na ang boxing. Pero hindi. Buhay pa ang impeachment case. Malamang mamaya, after the meeting, nakapag-draft na po ng response yung mga House prosecutors, kasi ready po sa ganitong mga eventualities yung ating mga congressmen. Madaling sabi, hindi pa man po patay, hindi man na-dismiss yung kaso. Kasi wala nga pong kapangyarihan mag-dismiss ng kaso ang impeachment court. Ang pwedeng gawin nila, i-try, then sa dulo po, kung mahina yung ebidensya, acquittal. Kung malakas ang ebidensya, conviction. At ito, sabi ng mga legal luminaries, pwedeng dalhin ito, mga kababayan, sa Supreme Court para pagdesisyonan yung constitutionality ng naging aksyon ng mga senador kahapon po. So, na-delay lang po. Sabi nga sa Bible, in everything there is a season in time. Darating din ang panahon nitong mga mapagmalabis nating senador na imbes na sundin ang batas, sila mismo ang naglabag
sa ating saligang batas. At lumalabas, kinocover nila ang mga kasalanan ni Sara Duterte. May panahon din sila dyan. A time of reckoning na paboritong statement ni Digong. Sabi ko nga, anyway, kung may konting setback at tayo ngayon na isinusulong po ang hustisya and accountability, amanos tayo. Bakit po? Base sa latest report, ito po. Yung kasabay ng desisyon ng Supreme Court o ng Senado kahapon, ito naman ang lumabas sa ICC. ICC rejects Duterte's bid to disqualify judges. The International Criminal Court has rejected former President Rodrigo Duterte's defense team's bid to alter the composition of the pre-trial chamber 1 that will rule on their key jurisdictional challenge. Patas na tabla. Dito talo yung 5 mga senador na gustong mag-trial. Doon naman sa ICC, panalo. Talo yung defense sa kanilang petisyon. O di amanos na po. Kaya wag tayo mag-alala. Sabi ko nga po, halimbawa pa, madismiss itong impeachment case na malabo man pong mangyari kasi siyempre kukwestiyonin nito sa Supreme Court ng mga prosecutors. May iba pang nakapilang kaso. In fact, may recommendation na po yung Congress, yung Quadcom, nakasuon ng plunder itong si Sara Duterte. In other than that, mga kababayan, may inaabangan na ICC warrant of arrest laban kay Sara, kay Bongo, kay Bato. Yan po, sabi dito sa report ng Manila Standard, House recommends plunder, Raps versus BP Sara, accuses Rody of AG case. The House of Representatives is recommending the filing of criminal charges against Vice President Sara Duterte and other officials of her office over the alleged misuse of confidential funds. Halimbawa pa hindi magtagumpay dito sa Senado kasi kontrolado ng mga Duterte, sa ombudsman po, kakasuhan siya ng plunder. Yung tao ni Digong doon sa ombudsman po, pa-retire na. So, ang mag-appoint na po ng bagong ombudsman, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, checkmate. O di ba po mga kababayan? So sabi dito, it also accused former President Rodrigo Duterte, Senators Ronald Bato de la Rosa and Christopher Lawrence Bongo of orchestrating a campaign of state-sanctioned killings, shielding drug traffickers, and enabling widespread corruption through Philippine offshore gaming operators or POGOs. The charges were contained in the reports submitted by the Committee on Good Government and the Quadcom and approved in plenary session kahapon po. Good Government Committee Head Representative Joel Chua of Manila identified the alleged sins of certain past and present officials of the Office of the Vice President in the Department of Education or DepEd. The charges include technical malversation, falsification and use of falsified documents, perjury, bribery, and corruption, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution. The Chua panel investigated the alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds managed by the OBP and DepEd under Vice President Sara Duterte, who was impeached by the House last February 5. Of the 612.5 million pesos under investigation, 500 million pertains to the OBP's confidential funds allocations, and while 112.5 million pesos went to DepEd. The extrajudicial killings are a product of the war on drugs, the report said. The said killings were perpetrated, tolerated, and even encouraged and rewarded during the drug war. The committee report was signed by Barbers, co-chair Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. and Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano. Wala pa ring lusot mga kababayan. The same scenes. Parehong mga pagkakasala. Kaya kung di aaksyon yung Senado, another sword of Damocles na kaumang na rin po. Sa ibang
ibang forum, ibang venue. Kaya tama yung sabi sa Bible, in everything there is a season in time. Hintay lang po tayo sa tamang panahon. Maybe, ito yung panahon para mag-abuso yung mga senador. Then, may panahon din itong mga senador na nag-aabuso sa kanilang poder. At pag nagalit yung ating mga mamamayan ng todo, i-abolish na po yung Senado. Di wala na silang wala na silang posisyon na ipagmamalaki at gagamitin sa pang-abuso imbes na pagserbisyo sa ating mga mamamayang Pilipino. Ngayon, isa-isa na rin po nagsalita yung ating mga experts sa batas. Sabi rito, House can reject Duterte impeachment case sent back by Senate. Sabi dito, while the House of Representatives can refuse to accept the impeachment case against Vice President Sara Duterte that the Senate voted to send back, there is another practical approach to the issue. Sabi ni Pablo Tamase, an assistant professor sa University of the Philippines College of Law, the move niya violates the constitutional structure at it seems to make the Senate the supervisor of the House. Sabi naman po ni UP College of Law Assistant Professor Michael Chu, the power niya of the Senate is to try and decide. It cannot second guess a co-equal body's exercise of its exclusive power to initiate an impeachment proceedings. Yung mga motion, mga kababayan, ni Senator Bato, tapos ni Bongo, ang konstitusyonal, inayaan mga kababayan ni Chis Escudero na lumusot sa tulong ni Alan Peter Cayetano. Kaya tama talaga na ang dapat mag-preside dito sa impeachment po, a political and an expert of the law, yung Chief Justice mismo ng ating Supreme Court, tulad ng nangyari sa ERAP impeachment trial po. Kaya tama si Dean Jamie Gatdula. Dapat ang mag-preside dito, hindi politiko, kundi Chief Justice, para maging maayos po ang takbo ng impeachment trial. Hindi natin maasahan itong si Kilay Escudero, si SP Chis Escudero. Hindi na natin paulitin itong si Chis Escudero, kahit kababayan ko ito, Bicolano, taga Sorsogon. Isushoot natin ito sa Inidoro. Sa 2028, anuman na posisyon ang kanyang takbuhan. Ikakampanya natin, mga kababayan, dahil sa sumpa na ginawa nila kahapon. Yes, sabi dito sa balita, asked whether the House could refuse to take back the impeachment case, Tamasi said, if you want a legal answer, I think they can. It's an unconstitutional act, so they can reject it. But the practical action might be for the House to comply, but comply with an indication that they found this act to be offensive. This does not stop the House from protesting how this violates the co-equality between the Senate and the House. Sabi naman po ni House lawmaker, Representative Tingog Party List, Representative Jude Asidre, na yung mga House lawmakers still waiting for how the leadership will decide on the issue. At least 2 other lawmakers said the House would meet on Tuesday morning to decide its next steps. Sabi ni Asidre, there is no such scenario that the Senate can remand an impeachment case. Kung hinahanap nila iyong certification, the articles of impeachment is already the certification because we affix our signatures there. We endorse it. I'm actually at a quandary. Hindi ko maisip ano pang kulang, ano pang kailangan. He also added that all government acts are presumed to be regular unless there is compelling evidence otherwise, and that House transmittal of the impeachment articles to the Senate would already be proof enough. Andyan pa rin yung paniniwala natin na in the end, the system will correct itself. Of course, sabi nga namin, ang institusyon, hindi naman yan autopilot. Kailangan ang taong bayan manindigan. Kailangan ng Congress ng manindigan. I'm hopeful lang na in the end, sana hindi naman sa technicality. Karapatan ng taong bayang malaman ang nasasakdal. Karapatan din niya na malinis.
may pagtanggol ang kanyang pangalan at mangyayari lang ito kung magkakaroon ng trial, sabi po ni Isidre. Ayaw nga nila ng trial kasi doon mabubulgar ang lahat, bubulwak ang lahat ng baho doon ni Sara Duterte. Mako-confirm yung lahat ng mga ginawa niya, lalabas, lalo na sabi ni Trillanes, yung mga bank accounts. Kaya grabe ang nervyos mga kababayan ng defense. Gusto nilang tigbakin, i-dismiss. Yung defense na rito, hindi na yung defense panel. Ang defense na minimin ko rito, yung mga senator judges na. Kasi after na mag-take out sila, umaktong defense na ni Sara Duterte. Hindi man pala, senator judges yung mga taong ito, kundi defense ni Sara. Defense panel ni Sara Duterte. Matindi po. Kaya binabakbakan ngayon yung Senado for an act of treachery on unconstitutional decision versus Sara impeached complaint. It is a constitutionally troubling without legal basis and a big treacherous act against the people. According to groups and individuals who monitored the proceedings kahapon. So nanawagan na sila na dalhin na sa kalsada ang laban to express their anger against the senators. Sabi po ni Magdalo, former Representative Gary Alejano, was among the original petitioners of the impeachment complaint, said the ruling of the senator judges was not only procedurally questionable but constitutionally troubling. Ang trabahoan niya ng Senado is to hear, try, and decide. To send back, complaint back is in effect passing the ball when it is no longer theirs to play. It undermines the integrity of the process and raises the dangerous precedent that a co-equal chamber can dictate or delay the work of another, sabi po ni Alejano, as he urged the Senate to rise to the occasion, not as protectors of political allies, but as defenders of the Constitution and of public accountability. The people deserve a fair and transparent impeachment trial, not a political maneuver to escape it. Correct. At tingin ko mga kababayan, dadami ng dadami yung mga lalabas sa kalsada para kundinahin itong mga bulok nating senador. Sabi naman po ng August 21 na Movement or Atom, tinawag nila yung mga senator judges' decision as a big treacherous act against the people, pagtraidor, for allegedly violating the Constitution for several months after a simple forthwith became a second lowest forthwith in the history of this Constitution. They betrayed the people's trust by this single act of cowardice. Sabi naman po ni Akbayan Party List President Rafaela David, ito ang ginawa nila sa Senado is an abandonment of their constitutional mandate. It is not like online shopping that they can simply return it to the chamber. This odious act of the upper chamber is an abandonment of their duties. Tonight, they disrespected their oaths and the Constitution at a time when our people deserve nothing short of decisive action and courageous leadership from our senators. Their cowardice got the better of them. Natuwa naman po sila sa 5 nating mga senador. Sabi ng grupo, only 5 showed up to work at the Senate. Their outnumbered vote was the principled, correct, and constitutional vote. In the next few days, they will know that the people are on their side. Sabi naman po ni Attorney Mel Santamaria, moronic niya yung naging aksyon ng Senado kahapon. Lawyer and former Law Dean Mel Santamaria sees no sense in the orders of the Senate in the impeachment case against Vice President Sara Duterte, describing this as moronic. Kung sa Bicol po, sa patal-patalon. Patal. mga palpal. Moron. How could this be? Looking at the orders, they are moronic. In this case, there seems to be no method to the madness,
sabi po niya sa kanyang post, yan ang sabi ni Attorney Dean Mel Santa Maria, "What a crazy day. A court remanded a case to another body and yet required the defendant to submit her answer to the remanding body, which just technically gave back the case to another body. Also, many deans have already pointed out a case is remanded to a lower court. For example, the Supreme Court always remands a case to the regional trial court, but the Senate is co-equal with the House of Representatives. How could this be? Looking at the orders, they are moronic. In this case, there seems to be no method to the madness." Ganun na kamoronic mga kababayan itong ating mga senador. Kaya po, ano pang silbi ng ating Senado? Kailangan ang sunod na aksyon natin dito, abolish the Senate. Pinamumugaran po ng mga moron. You see? Sabi ng constitutionalist na si Christian Monzon, ano ang kinatatakot nila? Ang trabaho ng Senado is to hold impeachment trial, not to determine constitutionality. Yung hindi nila trabaho, yun ang ginagawa nila. Yung trabaho nila at mandato, hindi man nila ginagawa. Talagang moronic po. Abolish the Senate. 5 lang ang matatali, ang mga matatalino dito. Ang 18 mga moron. Sabi ni Mel Santa Maria yan, Attorney Dean Mel Santa Maria, moronic. Payag kayo magsweldo ng mga moron na senador? Ipadlak na lang natin yung Senado kaysa magastos tayo ng milyon-milyon para sa mga moronic na mga senador. Kaya sabi po ni Monzon, the Senate anya is seemingly delaying the trial. Mismo, yun po ang intensyon ng Senado. I-delay. Nagsabuatan po, sabi ko sa inyo. February 5, final. Sinabmit ng Congress. May 2 days pa sila na session. Session days. 6 and 7. Inadjourn na po ni Kilay sa motion ni Joel Villanueva. Tapos, barakasyon po sila. Pero si Amy Marcos, nagawa na mag-Senate hearing sa alleged kidnapping daw ni Digong. So may time sila para paglingkuran si Digong. Kumpara sa paglilingkod kay Digong, walang bakasyon dyan. Pwede. Pero sa impeachment trial, para kay Sara Duterte po, wala silang panahon. You see? So tama itong statement po ni constitutionalist Christian Monzon. Delaying tactics. Why are they raising that? In order to parang delay the trial? Ano ang kinatatakot nila? Because in the trial niya, then the charges against the Vice President will be discussed, will be presented by the House, and they can ask all the questions they want. Sabi ni Monzon po, determining the complaint's constitutionality is not the Senate's role. Si Sara Anya, nag-file na ng petition before the Supreme Court against the validity and constitutionality of the complaint against her. It is not for the Senate to determine whether it is constitutional or not. It is the Supreme Court. There's no ruling yet from the Supreme Court. Gusto nang maging Supreme Court justices yung mga senator. Senator judges po kayo. Pero gusto ninyo maging justices ng Supreme Court. Hindi man po kayo qualified dyan. Di ba pa? Yung fourth tweet nga, hindi ninyo maintindihan. Nagsumpa kayo na maging senator judge. Pagkatapos, ang gagawin pala ninyo, tatayo kayo bilang mga abogado ni Sara Duterte. Defense panel yung ginawa ninyo. Defense lawyers. Yon ang nakakasuka na ginawa ninyo kahapon. So sabi dito sa balita, meanwhile, lawyer Audi Bocoy, a member of the FLAG, echoed Monzon's sentiment saying the Senate move is against the Constitution. Bocoy stressed that the grounds for dismissal mentioned by the Senate should be raised by the impeached official. Ang obserbasyon ko sa argumento sa Senado, itong mga ilan na senator judges, now, they are playing the part of advocates for the impeached officer. Trabaho po yan ng defense counsel, hindi OS.
Yun na nga yung sinasabi natin, sumumpa sila senator judges. Pagkatapos, ang gusto pala nilang mangyari, tumayo na defense counsel. Kita ninyo ang klase ng ating mga senador ngayon? Yes, sabi po ni Atty. Audi Bocoy, they should have the cold neutrality of an impeachment impartial judge. Yan po yung pinanumpaan nila when they were convened as a court. Mali nga po. Ang ginampanan na papel, hindi man senator judge, kundi abogado ni Sara. Kaya sakto itong sinabi ni Laila de Lima. Sila ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Walang due process. Walang due process. Walang iya. Ano ito? Korte o kulto? Galit na galit si kabayang Laila de Lima. Go, go, go! Laila de Lima! Isabi ko sa inyo, sisikat itong lalo si Laila de Lima at malamang manalo ito kung hindi presidente, vice-presidente o pag bumalik na senador. Sure ball na to si Laila de Lima. Ako mismo po, kahit hindi niya pagsabihan, kababayan ko to, taga-Iriga City, ako taga-Albay, neighboring province po. Ikakampanya ko mga kababayan itong si Laila de Lima. Although noon, ayaw ko dito kasi dilawan. Pero ngayon matino ang kanyang paninindigan with Coco Pimentel and Risa Ontiveros. Yan ang mga leaders na kailangan natin. Matino ang pag-iisip. Anyway, yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahit dilawan, sabi niya, ako niya, Pangulo ng lahat, walang kulay, walang reliyon, walang paniniwala. Presidente ako ng lahat ng Pilipino. Si Recto nga po, Finance Secretary, dilawan. Di ba? Basta't gustong tumulong para sa nation building mga kababayan, para gumanda yung ating bansang Pilipinas, ang bagong Pilipinas. Welcome po sa ating Pangulong Bongbong. Di ba pa? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.